Maaga pa lang ay gising na si Lolo Arturo Marquez. Tahimik niyang inaayos ang lumang bag na ibinigay ng kanyang anak. Medyo kupas na ang kulay. Pero malinis at maingat niyang hinahaplos na parabang simbolo ng bagong yugto ng buhay. Sa edad na 72, hindi na sana niya kailangan pang pumasok sa eskwela. Ngunit ngayong araw, iba ang pintig ng kanyang puso. Ito ang unang araw niya sa Santiago University, College of Law. Pagdating niya sa campus, saglit siyang huminto sa harapan ng malaking gusali. Malalaking bintana, modernong disenyo, at punong-puno ng mga kabataang abala sa pag-uusap at pagmamadali. Tila ba hindi akma ang isang matandang kagaya niya sa eksenang iyon. Pero naroon siya, nakatayo at matatag. Pagpasok niya sa hallway, napapalingon ang ilang mga estudyante. Hindi man niya gustong pansinin, rinig niya ang mahinang tawanan ng mga ito. "Uy, may lolo dito," bulong ng isa. "Siguro na late lang yan ng 50 taon. Tukso pa ng isa pa. "Law school? Grabe. Sana kaya pa niyang magbasa." Sabat ng isa pang estudyanteng nakataas ang kilay. Hindi kumibo si Arturo. Matagal na siyang nasanay sa mga tingin na puno ng panghusga. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pumasok sa room 203. Sa loob, 3 estudyante ang unang umagaw ng atensyon niya. Mukhang sanay manlait, halatang mga siga-siga sa confidence. Ito ay sina Jasper Del Rosario. Pilyo ang ngiti at laging nakabackpack sa isang balikat. Miko Alvarez. Mabilis magsalita, mabilis ring tumawa. Reyna Vergara. Matalas ang dila at may tingin na parabang laging naghahanap ng kahinaan ng iba. Pagkakita kay Arturo, nagsikusikuhan ng 3. "Grabe guys, baka ang first case study natin ay patungkol sa senior citizen rights." Biro ni Miko na nagdulot ng tawanan. Umupo si Lolo Arturo sa dulo ng silid. Pinili niyang huwag pansinin ang tawanan. Ipinatong niya ang bag at marahan niyang binuksan ng kwaderno. Nanginginig ng kaunti ang kamay niya. Hindi sa takot, kung hindi sa pananabik. Maya-maya ay dumating ang kanilang professor na si Attorney Lucian Herrera. Isang batang abogado na kilala sa talino at tapang sa korte. Maangas ang presensya. Parang kayang sagasaan ng kahit na anong argumento. Pagtingin ni Professor Herrera sa class list, bahagyang kumunot ang noo niya nang makita si Lolo Arturo. "Mr. Marquez?" Tawag niya. Tumayo si Arturo. Bahagyang yumuko. "Good morning po." Magalang niyang sagot. Tahimik ang klase. Parang naghihintay silang lahat ng komento ng propesor. "Hindi ko akalaing may estudyante kong senior," sabi pa ng propesor. Hindi man insulto, pero ramdam ang pagdududa. "Law school is demanding. I hope you are aware of that." Ngumiti si Arturo. Payapa at may kumpiyansang hindi kayang maunawaan ng mga batang kaklase. "Opo, sir. Hindi ko po sigurado kung kaya ko pero susubukan ko po sapagkat matagal ko na po itong pangarap." May ilang tumawa sa likod, ngunit hindi natinag si Lolo Arturo. Nagsimula ang unang talakayan patungkol sa Introduction to Constitutional Law. Tahimik lang siya, nakikinig, sumusulat, at sinusubukang sabayan ang bilis ng leksyon. Habang lumilipas ang minuto, unti-unting nararamdaman niya ang hirap. Mabilis magsalita ang propesor. Mabilis mag-type ang mga kaklase. Mabilis ang takbo ng diskusyon. Pero siya, mabagal na ngang sumulat at mabagal pang makaunawa kung minsan. Sa dulo ng klase, pagod siya, pero taas noong ngumiti. Nang magsilabasan ng iba, narinig niyang muli si Jasper. "Kung ako sa kanya,
Magre-retire na lang ako. Hirap na nga sumabay. Ngunit sa halip na sumama ang loob, napangiti lang si Lolo Arturo. Hindi nila alam, bulong niya sa sarili. Hindi nila alam kung gaano na akong lumalaban bago pa ako makarating dito. At sa unang araw pa lang, nagpasya siyang hindi hahayaang talunin siya ng kahihiyan o pagdududa. Dahil ito ang simula ng pangarap na ipinagkait sa kanya ng panahon. At ngayon, panahon niya nang bawiin iyon. Pag-uwi ni Lolo Arturo mula sa unang araw ng kanyang klase, dahan-dahan niyang inalis ang sapatos at umupo sa lumang upuang kahoy. Naminana pa niya sa kanyang ama. Tahimik ang tahanan. Walang ibang naririnig kundi ang ihip ng hangin at kaluskos ng mga dahon sa labas. Nakasabit pa rin sa dingding ang mga lumang larawan, kabataan niya, ang mga magulang niya at mga kapatid na matagal na niyang inalagaan. Napapikit siya. Parang hinihila siya ng alaala pabalik sa panahon na kahit ang simpleng pangarap ay parang imposibleng abutin. 14 na taong gulang pa lamang si Arturo noong una niyang pangaraping maging abogado. Nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga. Pinapakinggan ang radyo ng kapitbahay na laging nagbabalita patungkol sa mga kaso at batas. Iba ang pintig ng puso niya tuwing naririnig ang mga abogadong ipinagtatanggol ang mga naaapi. Balang araw, gusto ko ring maging ganyan, bulong ng batang Arturo. Subalit hindi nagtagal ang pangarap na yon. Ang kanyang ama, si Rodolfo, ay nagkaroon ng matinding karamdaman na hindi na kayang gamutin ng murang halaga. Ang ina naman niyang si Lucinda, masipag ngunit marupok ang katawan. Hindi na kinaya ang pagtatrabahong magdamag. At ang mga kapatid niyang sina Eduardo, Sofia at Benito, pawang maliliit pa at umaasa sa kanya. Isang gabi, nakita niyang umiiyak ang ina habang hawak ang listahan ng gastusin. Anak, bulong nito, hindi na kita kayang pag-aralin pa ngayong taon. Kailangan ka namin. Tumangulang si Arturo. Pero nang umalis siya sa kusina, doon niya ibinuhos ang luha sa dilim. Sa kamay niya, hawak niya ang enrollment slip na nakuha pa niya sa guidance office. Sinunog niya ito sa likod ng bahay. Pinapanood habang tinatangay ng apoy ang pangarap niyang maging abogado. At sa nasunog na papel, tumatak ang desisyon niya. Pamilya muna bago ang sarili. Mula noon, naging sandigan ng pamilya si Arturo. Nagtrabaho siya bilang kargador sa palengke tuwing madaling araw, magsasaka tuwing hapon, at construction worker tuwing merong proyekto. Sa bawat perang maislit niya sa bulsa, inuuna niya ang bigas. Ang tirang barya ay pambili ng gamot ng kanyang ama. At kung may matarang konting pera, idinadala niya yon sa school project ng mga kapatid. Tuwing gabi, habang ang iba ay natutulog, si Arturo ay nakatingin sa buwan. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang sarili na naghihinagpis. May mga alok sa kanya na magpakalayo at magtrabaho sa lungsod, pero lagi niya itong tinatanggihan. Ako ang panganay, sabi niya noon kay Eduardo. Trabaho ko kayong arugain hanggang makatayo kayo. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili, ang edad, di ang pangarap. Ang tanging mahalaga sa kanya ay makita ang pamilya niyang mabuhay at magkaroon ng kinabukasan. Ilang taon ang lumipas, ngunit sa kasamaang palad ay namatay ang kanyang ama. Samantala, nakapag-aral naman ang kanyang mga kapatid sa kolehiyo dahil sa kanyang sakripisyo. Ngunit habang nakikita niya silang umaangat, siya naman ay nananatiling nakalugmok sa trabaho. Minsan, may kumalabit sa puso niya. Paano na ang pangarap ko? Saglit siyang napatigil, ngunit tinapik niya ang dibdib niya.
at ngumiti sa sarili. Hindi mahalaga kung ako'y magtapos. Basta't sila, maging maayos lang ang buhay nila at makabawi sila sa kanilang buhay, ay ayos na yon. At doon nasimula ng mahabang pagkalimot niya sa pangarap na minsan ay bumulong sa kanya sa ilalim ng punong mangga. Pero hindi pala nakakalimot ang tadhana at hindi natatapos ang laban ng taong marunong magsakripisyo. Lumipas ang mga taon at unti-unting nakapagtapos ang mga kapatid ni Arturo. Si Eduardo ay naging isang engineer. Si Sofia ngayon ay nagtatrabaho bilang clerk sa munisipyo. At si Benito naman ay naging isang doktor. Isa-isa silang lumayo at nagsimula ng sarili nilang mga buhay. Pero si Arturo, nanatili pa ring humahawak sa mga trabahong mabibigat. Binubuo ang pangarap na hindi niya kailanman inangkin para sa kanyang sarili. Isang araw, habang nag-aayos siya ng gulay sa palengke, doon niya unang nakilala si Elena, isang mananahing may ngiti na parang kayang mapagaan ang mundo niya. Natapilo kasi ang babae sa harap niya at agad niya itong inalalayan. "Salamat po," dahiyang sabi ni Elena. "Naku, walang anuman," bati niya, sabay abot ng nahulog nitong panyo. At doon nagsimula ang tahimik ngunit matibay na kwento ng pagmamahala nila. Hindi marangya, hindi puno ng sorpresa, pero puno ng pangunawa. Pareho silang galing sa hirap, kaya alam nila ang halaga ng pagtitipid, ng pagbibigay, at ng sakripisyo. Pagkalipas ng ilang taon, naging sila nga, at pagkatapos ay nakapagpakasal sa simpleng seremonya sa barangay chapel. Walang bonggang handaan, ngunit puno ng pagmamahal at pag-asa. Hindi nagtagal, pinahihiyaan sila ng 3 anak. Si Arvin, ang panganay na bata pa lang ay halatang matalino at determinado. Si Melanie, ang gitna, na mabait at maalaga, laging nakadikit kay Arturo tuwing gabi. At si Jonas naman ang bunso, tahimik ngunit masipag mag-aral. Sa harap ng bagong responsibilidad, sumipol ulit ang pangarap ni Arturo. Minsan, habang pinapatulog niya si Melanie, bumulong ito. "Tay, ano po ang pangarap niyo dati?" Bahagyang natigilan si Arturo. "Gusto ko sanang maging abogado, anak," sagot niya, na halos pabulong. "Pero bakit hindi po kayo nag-aral?" Napangiti siya. Hinaplos ang buhok ng anak. "Dahil kailangan kong unahin ng pamilya, anak." Hindi naunawaan ni Melanie ang lalim noon. Pero nangusap ang kanyang mga mata na parabang nagsasabing sana balang araw mangyari iyon para sa kanyang ama. Habang lumalaki ang mga anak, paunti-unting lumalaki rin ang gastusin. Kahit kalabaw si Arturo, nagtatrabaho siya sa talyer, sa bukid, at paminsan-minsan sa construction site. Kahit pagod, tuwing uuwi siya ay laging may baon na pangarap para sa kanyang mga anak. Isang taon, nag-ipon siya ng tahimik. Plano niyang mag-enroll sa alternative learning system para masimula ng matagal nang naantalang pag-aaral. Ngunit isang gabi, umuwi si Arvin na umiiyak. "Pa, kailangan ko po ng pambayad ng thesis. Hindi ako makakagraduate kung wala tayo nun." Tahimik si Arturo. Tinitignan ng sobre ng ipon niya. Nakasalalay doon ang pangarap niyang makabalik sa pag-aaral. Kinabukasan, ibinigay nga niya iyon kay Arvin. "Anak, ito, magtapos ka muna. Ako, kaya ko pang maghintay." Hindi alam ng kanyang anak na yon ang huling bariyang pinag-ipunan ni Arturo. Hindi nagtagal, nagkasakit naman ang kanyang asawang si Elena. Sa kabila ng gamot at pag-aalaga, hindi kinaya ng katawan nito. Sa huling gabi nito, hinawakan nito ang kamay ni Arturo. "Mahal, hinahangaan kita. Mahusay kang ama. Ipagpatuloy mo, mahal.
kahit wala na ako. Kahit mabigat sa dibdib, tumango si Arturo. Pinipigilan ang paghati. Pangako, sabi niya. At doon, mas lalo niyang inuna ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Kahit mas lalo pang lumayo ang pangarap na minsan, ay nagliyab sa puso niya. Nawala man ang kanyang asawa sa kanyang buhay, pero hindi nawala ang pagmamahal niya rito. Patuloy niyang inalagaan ang kanyang mga anak, sinuportahan sa pag-aaral ng mga ito, nagpakaina at nagpakaama para hindi nila maramdaman ang kakulangan ng magulang. Ipinagsabay niya ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanyang mga anak kahit pa siya ay nahihirapan. Lumipas na naman ang maraming taon. Lumaki ang mga anak niyang may pinag-aralan. Nagkaroon ng kanya-kanyang propesyon at buhay. Si Arvin ay naging engineer. Si Melanie ay nakapagtrabaho bilang nurse sa ospital. At si Jonas naman ay naging gurong inspirasyon sa maraming bata. Nagtagumpay silang lahat. At ang pinakamasaya sa lahat ay walang iba kung hindi si Arturo, na kanilang ama. Tahimik na nanonood sa pag-angat ng kanyang mga anak na minsan ay pinangarap lamang niyang maiahon sa kahirapan. Hanggang sa dumaan pa ang maraming taon, nagkapamilya na nga ang mga ito. Ang dating maliit nilang pamilya ay nadagdagan ng mga apo at mga manugang. Isang araw, naisipan ni RV na linisan ang kanilang lumang bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay meron siyang nakitang sobre na para bang niluma na ng panahon. Doon, ay nabasa niya ang sulat ng kanyang ama noong ito ay bata-bata pa. Doon niya nalaman ang buong kwento ng kanyang ama. Mga pinagdaanan nito, mga nais nito, at mga pangarap. Isa sa nagpantig ng puso ni Arvin, ang pagnanais ng kanyang ama na makapagtapos ng pag-aaral, kahit ito'y matanda na. Sa tagal niya na itong kasama, ngayon niya lamang nalaman na meron pala itong pangarap na matagal na niyang gustong makamit, pero hindi magawa-gawa. Sinabi ni Arvin sa kanyang mga kapatid ang kanyang natuklasan. Nag-usap-usap sila at nagkasundo. Kaya naman isang araw, nagpatawag ng salo-salo si Arvin sa kanilang bahay. Nagulat si Arturo dahil halos kumpleto ang magkakapatid. Bihira kasi silang magkasabay dahil sa trabaho. Naganda sila ng paborito niyang pansit, tinola at bibingkang gawa ni Melanie. Tay, bungad ni Jonas. Kaya po tayo nagsalo-salo dahil may nais po kaming sabihin sa inyo. Napatingin si Lolo Arturo sa tatlo. May kaba at pagtataka sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Arvin bago nagsalita. Tay, kami po ay nakapagtapos na ng pag-aaral at maayos na rin po ang aming mga buhay. May ngiting halong paggalang na sabi ni Arvin. Samantala, kunot noong ngumiti naman si Lolo Arturo. Hindi niya alam kung ano ba ang ibig sabihin nila. Ano ba ang ibig niyong sabihin, mga anak? Lumapit si Melanie. Hawak ang isang puting envelope. Tay, matagal na po naming alam na hindi niyo natupad ang pangarap niyo. Pero, nito lang po namin nalaman ang kabuuan ng kwento sa likod nito. Ngayon po, kami naman po ang magbabalik sa inyo ng sakripisyong ginawa niyo para sa aming lahat. Inabot ni Melanie ang sobre. Nang buksan ito ni Arturo, nagulat siya. Resibo ng bayad sa pre-law program, requirements checklist, at enrollment form para sa law school. Mga anak, halos maiyak siya. Hindi niyo kailangan gawin ito. Ngumiti si Jonas at hinawakan ng kamay ng ama. Tay, paulit-ulit niyong sinakripisyo ang pangarap niyo para sa amin.
Ngayon, panahon na po para kami naman po ang tumulong sa pangarap ninyo. Hindi na napigilan pa ni Mang Arturo ang mapaluha. Hinaplos niya ang bawat mukha ng kanyang mga anak para bang hindi siya makapaniwalang dumating ang araw na ito. Kinabukasan, sumama ang 3 mga anak sa kanya papunta sa universidad. Nakasuot si Lolo Arturo ng simpleng polo at pantalon. May hawak na bag na binili pa ni Melanie. Naroon sila sa kilid niya. Proud, masaya, at suportado ang bawat hakbang niya. Habang pumipila sa register office, ilang estudyante ang napapatingin kay Mang Arturo. Ngunit ngayong kasama niya ang kanyang mga anak, ibang-iba ang pakiramdam. Hindi na siya nahihiya. Sa halip, punong-puno siya ng lakas ng loob at tapang. "Nangangarap pa rin ako," sabi ni Arturo sa registrar na nakangiti habang inaasikaso ang papeles niya. Pag-uwi niya, pinuno ng kanyang mga anak ang mesa niya ng mga gamit. Bagong kwaderno, ballpen, laptop na binili ni Arvin, at reading lamp na inihanda ni Jonas. "Para po hindi kayo mahirapan sa pag-aaral nyo. Ito pong lahat ay para sa inyo, Tay," sabi ni Arvin. Nang gabing iyon, naupo si Lolo Arturo sa harapan ng mesa. Binuksan ang kanyang unang logbook at dahan-dahang binasa ang unang pahina. Mabigat, mahirap, at puno ng teknikal na salita. Pero hindi mahalaga ang hirap sapagkat ang mahalaga ay naroon siya. Nagsisimula ng pangarap na ilang dekada niyang inilihim sa ilalim ng bigat ng responsibilidad. Nang magsimula ang klase, doon niya naramdaman ang malaking pagkakaiba ng kanyang edad. Mabagal ang kanyang pagsulat, hirap sa teknolohiya, at mabilis mapagod ang kanyang mga mata sa pagbabasa. Minsan, ay hindi niya maintindihan kaagad ang mga termino, kaya doble ang effort niyang ginagawa. Pero tuwing umuwi siya, naroon ang kanyang mga anak at mga apo na handa siyang tulungan, gabayan at sabayan. "Tay, ito po ang easier way para maintindihan ang provision na ito," paliwanag ni Jonas habang nagsasali ng batas sa simpleng Tagalog. "Tay, kailangan niyo pong mag-break. Masama sa mata ang sobrang pagbabasa," paalala ni Melanie. Ang bawat pagod ni Lolo Arturo ay napapalitan ng lakas tuwing nakikita niya ang pagmamahal sa kanya ng kanyang pamilya. Hindi niya alam kung kaya niya. Hindi niya alam kung matatapos niya. Pero ang alam lamang niya ay merong dahilan para siya ay lumaban sa buhay. At iyon ang ginawa niya. Sa araw ng unang exam, sa gitna ng mga batang kaklase, at sa gitna ng mga mata na minsan ay umusga sa kanya, tuloy ang laban, tuloy ang pangarap, at tuloy ang pagsisikap. Habang lumilipas ang mga linggo at mga buwan, mas nararamdaman ni Lolo Arturo ang bigat ng mundo na pumasok siya. Hindi lang dahil sa mga libro na tila mas mabigat pa sa mga kargang binubuhat niya noong kabataan niya, kung hindi dahil sa mga tingin at pabulong na salita na hindi niya maalis-alis. Araw-araw, pagpasok niya sa silid-aralan, unang naririnig niya ang mahinang kantsawa ng ilan, lalo na nina Jasper, Miko, at Reyna. "Baka sumakit ang likod ni Lolo mamaya pag nag-report," bulong ni Jasper habang nakangisi. Kung hindi niya maintindihan ang case law, baka kailangan pa ng reading classes at hearing aid. Sabat naman ni Miko. "Dapat ata may senior discount sa tuition." Tawa naman na Reyna, na agad na sinabayan ng ilan. Hindi nagre-reklamo si Lolo Arturo. Hindi rin siya sumasagot. Sa halip, dahan-dahan niyang binubuksan ang kanyang lumang kwaderno at sinusulat ang petsa. Hindi niya pinapayagan ang ingay na iyon na sirain ang layunin niya. Ngunit hindi lahat ng kaklase niya ay mapanghusga. May ilan na unti-unti nang lumalapit sa kanya. Katulad na lamang ni Clara Jimenez. Tahimik na honor student, ang unang nag-alok ng tulong. "Lolo Arturo,
Gusto niyo po bang i-share ko ang reviewer ko? Mahina nitong tanong. Nagulat naman si Arturo sa tawag sa kanya bilang lolo. Ngumiti siya. Salamat, Iya. Malaking tulong yan. Kasunod naman ay si Rico Evanez, isa sa pinakamagaling sa klase. Lolo Arturo, pati nito minsan. Kung gusto niyo po, pwede po tayong mag-group study minsan. Ang galing niyo pong mag-analyze sa recitation kahapon. Napakamot ng ulo si Lolo Arturo. Nako, hindi naman. Nagbabakasakali lang. Pero alam ni Rico na hindi yun totoo. Sa lahat ng recitation, kahit kinakabahan at mabagal magsalita, si Lolo Arturo, palaging malalim ang sagot niya. Hindi galing sa libro, kung hindi galing sa karanasan. Dumating ang araw ng unang legal ethics debate. Pinagtapat sila ni Jasper. Nahalatang hindi natuwa. Ano? Si Arturo? Seriously? Reklamo niya sa kanyang propesor. Baka po wala siyang enough knowledge about legal practice, ha? Walang binatbat sa akin yan. Tumikhim ang propesor. Kung may problema ka, Mr. Del Rosario, ipakita mo na lang sa debate at hindi rito. Umismid si Jasper at lumapit kay Lolo Arturo. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Ako na ang bahala. Hindi nyo kailangang magsalita. Ngumiti si Arturo, payapang tulad ng daddy. Hindi kita haharapin bilang matanda ako, Jasper. Haharapin kita bilang kapwa mag-aaral. Nang magsimula ang debate, mabilis magsalita si Jasper. Magaling, self-assured, pero masyadong mechanical. Kinopya lang ang kaso mula sa internet. At nang turn na ni Arturo, kinabahan ng iba. Akala nila hindi niya kakayanin. Tumayo siya. Mabagal ang hakbang, pero tuwid ang likod. Ang batas, panimula ni Arturo, ay hindi lang para sa mga matatalino. Para ito sa mga tao, sa mga naaapi, sa mga walang boses, sa mga hindi ipinanganak na may alam, pero may puso. Tahimik ang klase. At kung ethics ang pag-uusapan, minsan hindi yan matatagpuan sa libro. Matatagpuan yan sa sakripisyo, sa pagpili ng tama, kahit mas mahirap, at sa pagrespeto sa kapwa. Napasandal si Professor Herrera. Si Jasper, hindi makaimik. Nagbigay si Lolo Arturo ng halimbawa mula sa tunay na karanasan, kung papaano niyang minsang ibalik ang sobrang sukli ng tindera, kahit gutom na gutom siya. Kung papaano niyang pinili ang tama kahit walang nakakakita. Hindi kailangan ng teknikal na termino. Hindi kailangan ng perfect rhetoric. Ang kailangan lang ay katotohanan. Nang matapos ang debate, halatang siya ang panalo. Kahit ang mga bumabati ko sa kanya ay hindi makapagsalita. At mula nga sa araw na yon, nag-iba ang tingin ng ilan sa klase. Hindi lahat. Pero sapat para maramdaman ni Lolo Arturo na may nabubuksang pinto. May mga lumalapit para humingi ng tulong. May nagpapasalamat sa mga payo niyang galing sa tunay na buhay. Pero kahit ganoon, may mga kagaya ni Jasper na nanatiling mapanghusga. Hindi alam ng mga ito na malapit na silang manahimik, hindi dahil sa napahiya sila, kung hindi dahil may kwento si Lolo Arturo na babago sa tingin nila sa buhay. At iyon ay darating sa tamang oras. Nagkaroon ulit ng panibagong debate. At ganoon ulit, namangha ang marami sa ipinakitang gilas ni Lolo Arturo. At nang matapos nga siyang magsalita, tila may kung anong bigat ang nabunot mula sa loob ng bawat estudyanteng nakikinig. Ang katahimikan ay parang kumot na bumalot sa buong silid. Walang cellphone na tumunog, walang bulong, walang yapak, kahit ang aircon, tila natahimik sa pagsipol. Si Professor Herrera ang unang gumalaw. Tinapik niya ang mesa. Marahan, halos parang hindi sinasadya. Tumingin siya kay Lolo Arturo ng may paggalang,
na hindi kinakailangang ipaliwanag. Sa unang debate kasi ay napabilib siya, pero ngayon ay mas lalo siyang bumilib sa matanda. Class, aniya, mahina ngunit malinaw. Makinig kayo. Ang batas ay hindi lang para sa matatalino. Hindi rin ito para lamang sa may pera, may pangalan, o may oras. Ang batas ay para sa lahat ng mayroong pusong manindigan. Si Mr. Marquez, tumingin siya kay Lolo Arturo. Siya ang patunay niyan. Nagpalakpakan ng ilan. Hindi dahil sa kinakailangan, kung hindi dahil nadala sila ng kwento. Pero kapansin-pansin, ang iba ay hindi kaagad nakapalakpak, tila nahihiya, sapagkat ang mga kamay nilang iyon ay minsang ginamit para magturo, mang-asar, at pagtawanan ng taong nasa harapan nila ngayon. Si Jasper, isa sa mga naunang tumawa noon, ay marahang tumayo. Hindi ito ang Jasper na mayabang at palabiro. Iba ang tindig niya ngayon. Kumurap siya ng mabilis. Pinipigil ang luhang ayaw bumagsak. Ginoong Marquez, hindi niya alam kung paanong sisimulan. Pasensya na po, hindi ko alam. Hindi namin alam. Hindi kumibo si Mang Arturo. Ngumiti lang siya, isang ngiting puno ng pangunawa. Wala yun, iho. Bata pa kayo. At kung minsan, ang kabataan, talagang mabilis manghusga. Pero ang mahalaga ay natututo. Lumapit si Clara at Rico. Parehong nakatingin sa kanya ng may paghanga. Lolo, sabi ni Clara, maraming salamat sa pagpapahagi. Hindi namin akalain na ganito kalalim ang pinagdaanan ninyo. Gusto ko lang pong magpasalamat, Lolo Arturo. Dagdag pa ni Rico. Dahil sa inyo, mas lalo po akong naging determinado. Kung kaya ninyong lumaban sa edad nyo, wala kaming dahilan para sumuko sa buhay. Sa sulok ng silid, pati ang tahimik na si Luis, na bihirang magsalita, ay nagtaas ng kamay. Lolo Arturo, pwede po ba akong makipag-group sa inyo sa next activity? Nagkatinginan ng lahat, dapangiti. Ang dating pinagtatawanan, ngayon ay pinag-aagawan na makasama. Tumawa si Lolo Arturo, hindi malakas, kung hindi malambing at may halong hiya. Aba, baka ako pang maging pabigat sa inyo ha? Hindi po, sabay-sabay na sagot ng ilan. Muling natahimik ang silid. Ngunit ngayong pagkakataong ito, hindi dahil sa hiya, kung hindi dahil puno ito ng respeto. Naglakad pabalik si Arturo sa kanyang upuan. Hindi na siya nagmamadali. Hindi rin siya nag-aalinlangan. Bawat hakbang ay parang patunay na may pinagbabago ang mundo sa paligid niya. Habang umuupo siya, narinig niya ang boses ni Professor Herrera. Class dismiss. At tandaan ninyo, ang tunay na katalinuhan ay hindi nasusukat sa edad. Nagsisimula ito sa kababaang loob. Umalis ang mga estudyante na mas tahimik kaysa dati. Ngunit hindi yon katahimikan ng pangungutya, kung hindi katahimikan ng pagninilay. Lumapit si Professor Herrera kay Arturo bago ito tuluyang makalabas. Mr. Marquez, wika ng profesor, ipagpatuloy niyo lang po. Kahit anong mangyari, tutulungan kitang abutin ang pangarap mo. Nagtaas ang tingin ni Arturo. Maraming salamat po, sir. At Lolo Arturo, dagdag ni Professor Herrera, mula ngayon, hindi ka lang estudyante dito. Isa ka ng inspirasyon. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa law school, lumabas si Arturo na hindi mabigat ang dibdib. Hindi dahil nawala ang pagsubok, kung hindi dahil sa wakas, may nakarinig, nakaintindi, at nagbigay ng halaga sa kwento niya. At yun ang simula ng tunay na pagbangon. Mabilis na lumipas ang mga buwan na taon sa law school, at sa bawat linggong nagdaraan, unti-unting nagbabago ang mundo ni Lolo Arturo. Hindi dahil naging madali ang lahat, kung hindi dahil hindi na siya nag-iisa. Ang dating mga mata ng pangungutya
ay napalitan ng paghanga. Ang dating tawanan ay napalitan ng paggalang. At higit sa lahat, ang dating kaba sa dibdib ni Arturo tuwing meron silang recitation ay napalitan ng determinasyong hindi matitinag. Dumating ang araw ng kanilang final oral exam, ang pinakakinakatakutang bahagi ng semestre. Kaharap nila ang 3 panel, sina Professor Herrera, Attorney Valdemara, at Dean Soriano, ang mga kilala sa pagiging istrikto. Isa-isa ring tinawag ang mga estudyante. Ang ilan ay halos maiyak sa kaba. Ang iba naman ay napaupo ng nanginginig matapos tanungin. Ngunit nang tawagin si Lolo Arturo, nag-iba ang ihip ng hangin. Mr. Arturo Marquez, sabi ni Dean Soriano. Handa ka na ba? Huminga lang siya ng malalim. Handa na po. Sa unang tanong, hindi siya kaagad nagsalita. Hindi dahil sa hindi niya alam ang sagot, kung hindi dahil iniisa-isa niya ang bawat detalye. Isang ugaling kinahiligan niya noong nag-aaral pa lamang siya sa bahay, gamit ang lumang lampara. Nasa Article 19 po ng Civil Code, panimula niya. Malinaw ang boses. Ang prinsipyo ng justice, honesty, and good faith ay hindi lamang panglegal, kung hindi pang moral. Nagkatinginan ng mga panel. Hindi textbook answer ang sagot. Mas malalim pa, mas tugma sa sariling karanasan. Ang sumunod ay isang komplikadong torts problem. Sinagot niya ng mahinahon. May halimbawa, may lohika, at may paggalang sa bawat punto. Hindi niya namalayan, ngunit pumapalakpak na ang ilan sa labas ng silid habang sila ay nakikinig. Kaya naman paglabas niya, sinalubong siya ng buong klase. Lolo Arturo, grabe, ang lupit niyo dun. Sabi ng ilan. Tama lahat ng sagot niyo. Sabi naman ni Rico. Mas magaling ka pa kesa sa amin. Nakakatuwa po. Tumawa siya. Bahagya lang pero may tuwa sa mata. Hindi ako mas magaling sa inyo. Mas masipag lang siguro akong mag-aral nitong mga nakaraang araw. At mas may puso, sagot ni Jasper, na ngayon ay naging tunay niyang kaibigan. Pagsapit ng gabi, nagsama-sama sila sa courtyard para sa anunsyo ng top performer ng final exams. Isa-isang tinawag ang mga pangalan. Pero nang tawagin ng huli, lahat ay napatingin. Top 1, Mr. Arturo Marquez. Nagpalakpakan ng lahat. Hindi dahil required, kung hindi dahil tuwang-tuwa sila. May ilan pang sumipol, may nag-cheer, at may tumakbong lumapit sa kanya. Hindi siya nakapagsalita. Si Arturo na dati ay pinagtatawanan, ngayon ay pinapalakpakan, at maraming pumipila para kumamay. Lumapit si Professor Herrera. May hawak na maliit na medalya. Hindi ito para sa pagiging pinakamatalino, sabi ng professor. Ito ay para sa pagiging pinakamatyaga, pinakamatapang, at pinaka-inspirasyong estudyanteng nakilala ko. Dalawa si Lolo Arturo habang isinusuot ni Professor Herrera ang medalya sa kanya. Sir, wala po ako dito kung hindi dahil sa inyo at sa klase. Hindi, sagot ni Professor. Nandito ka dahil nilabanan mo ang mundong ayaw kong magsimula. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang kanyang mga anak, pati na rin ang kanyang mga apo. May inihanda ang mga ito, maliit na salo-salo, simpleng palamuti, at isang banner na puno ng pagmamahal. Congratulations, Tatay Arturo, our future attorney. Yumakap siya sa kanyang mga anak at mga apo. Buong higpit at punong-puno ng pagmamahal. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang dahilan ng lahat. Habang humahaplos ang hangin mula sa bintana, tumingin si Arturo sa langit. Hindi pa siya abogado, pero ngayon, alam niyang hindi na siya malayo roon. At higit sa lahat, hindi na siya kailanman muling tatawanan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga buwan, nakagraduate si Lolo Arturo
at pagkatapos ay nakapasa sa board exam. Isa na siya ngayong ganap na abogado. Matanda man at mabagal, pero napakagaling niya at napakahusay pagdating sa batas. Sa wakas, ay natupad na niya ang kanyang matagal ng pinapangarap. Ito ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Na dati akala niya ay isang pangarap na lamang. Masayang masaya ang kanyang buong pamilya. Proud na proud ang mga ito sa kanya. Ipinagmamalaki siya bilang kanilang tatay at lolo. Sino nga bang mag-aakala na ang isang matanda ay nakapag-aral pa? Hindi naging balakid ang kanyang edad. Hindi naging balakid ang pang-iinsulto at pang-asar sa kanya. Bagkus, ito pa ang kanyang naging inspirasyon. At hindi lang kanyang inspirasyon, kung hindi naging inspirasyon rin siya para sa lahat. Sa kwentong ito, ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi kailanman huli ang pangarap. Maaaring maantala ito dahil sa mga responsibilidad, obligasyon, o sakripisyo. Pero hindi ito nangangahulugang tapos na ang lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis, kung hindi ito ay sa tibay ng loob, sa rason ng pagbangon, at sa pag-ibig na nag-uudyok para ito ay ipagpatuloy. Ang taong minamalit mo ngayon, maaaring siya ang taong hahangaan mo bukas.